Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So itong nangyaring Senate hearing, nakakatawa lang itong nangyaring ito. Hindi sa pinagtatawanan natin dahil sa may nasawi pero ang nakakatawa kasi rito na isinisisi nila kay Pangulong Duterte yung pagkasawi ng kanilang mga mahal sa buhay na sila rin naman yung may gawa kung bakit nangyari yun. Sinisisi nila si Pangulong Duterte na kung hindi daw dahil dun sa drug war, sa war on drugs si Pangulong Duterte, dapat daw buhay pa yung kanilang mga mahal sa buhay at nakakapagbenta pa sila ng illegal na droga. So parang lumalabas dito na sana kinonsinti na lang daw ng gobyerno yung pagbebenta nila ng illegal na droga kesa kunin yung buhay nitong mga lumalabag sa batas na nanlalaban sa mga kapulisan natin. So pinalalabas sila rito na kapag ang nag-operate ay mga pulis, utos yun ni Pangulong Duterte at kailangan maging accountable si Pangulong Duterte doon sa pagkasawi ng kanilang mga mahal sa buhay na may involvement sa illegal na droga. So ito, panoorin po natin tong video ito. Pero bago ang lahat, syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin tong statement ng isa sa mga biktima, di umano, ng EJK nung nakarang hearing ni Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin. Makinig tayo naman sa testimony po ng isa pang nagkiklaim na victim family po sila. Ma'am Gonzales, Cristina Gonzales. Sige po, bigyan ko kayo ng mga 5 minuto, more or less. Apa. Magandang umaga po sa lahat. You can remove your face mask. Ako po si Cristina Gonzales po, asawa ni Joselito Gonzales ng taga Antipolo po. Tulad po nung sinabi nila, ang alam po ng lahat, nagbebenta po kami ng droga. Opo, totoo po yun. Pero po yung ibinibenta po namin galing po talaga po sa pulis. Kaya po malakas din po ang loob namin ng mga panahon na yun na magbenta dahil nga po galing sa kanila. Na kumbaga, wag daw po kaming matakot na mahuli o ano nga po dahil nga po galing sa kanila. Pero nung nga po nasabing maglilinis na nga daw po, sinabihan po nila yung asawa ko na paalisin ko na daw po ng Antipolo kasi nga maglilinis na nga daw po ng mga panahon ng 2016. Pero hindi po umalis yung asawa ko. Dahil ang sabi niya po, baka daw po lumamig lang, hindi naman po siya para galawin. Pero yun nga po, July 5, kinuha na lang po siya sa bahay, sabi nga po maglilipat bahay lang. Pero hindi na po nakauwi yun. Nabalitaan ko na lang nga po ganun, nasa morgue na nga daw po. Mr. Chair. Tapos ka na. Tingnan nyo ito self-proclaim to. Inaamin nila, nagbebenta sila ng illegal na droga. So kung tutuusin, dapat to mga nakakulong to. Kasi mali yung ginagawa nila. Punishable by law natin yung pagbebenta po ng illegal na droga. Pero until now, nakalalaya sila at pinoprotektahan at inaalagaan ng mga human rights advocate kuno. Dahil nasawi yung kanyang asawa, isinisisi nila kay Pangulong Duterte kung bakit nasawi yung asawa niya. Kasi kung hindi daw dahil sa war on drugs si Pangulong Duterte, dapat buhay pa yung asawa niya at nakakapagbenta pa sila ng mga droga na galing sa mga pulis. Teka lang, di ba? Sabi nila, may mga statement din na iba na lumalabas na may involvement daw po sa illegal na droga si Pangulong Duterte. Therefore, kung si Pangulong Duterte ay nangangalaga ng mga drug lord, bakit nila tutsugiin yung mga nagbebentang droga na pinakikinabangan ni Pangulong Duterte kung susundan natin na yung kwento nila? Diba? Bakit mo naman tutsugiin yung mga runner mo kung diyan kakikita sa kanila? So kaya nga inilabas, inilunsad ni Pangulong Duterte yung war on drugs dahil nga rampant na papunta na tayo sa narco-politics. Real talk. Sa mga lugar natin, halos candy na lang, parang candy na lang na binibenta yung mga illegal na droga.
Yung mga adik, yung mga kriminal, sila yung pakalat-kalat sa lansangan natin. Yung mga inosente ang takot sa gabi na lumabas dahil nakakalat itong mga durugistang to. Na anytime na pwede itong manakit, pwedeng mang-abuso, di ba? Pero dahil dun sa war on drugs si Pangulong Duterte, naging kasalanan niya dahil nasawi yung asawa niya. Na ang pinoprotektahan lang naman ni Pangulong Duterte yung mga inosenteng pwedeng biktimahin nitong mga nagbebenta ng illegal na droga, masira yung buhay, na maaning, may mapatay, may ma-rape na bata. Kasalanan ni Pangulong Duterte. Sinasabi nila rito dahil malakas ang loob nila magbenta ng droga dahil galing daw sa pulis. So, ibig sabihin ba rito dahil galing sa pulis, galing na rin kay Pangulong Duterte? Hindi ba pwedeng galing yung mga drogang binibenta nito mga pulis, galing sa mga drug lord? Under na o kontrolado na ng mga drug lord itong mga tiwaling pulis na to. Di ba? Nangyari pa raw, nagbebenta pa sila 2015. So, hindi pa presidente si Pangulong Duterte. So, sa loob ng isang taon, 2016 sila tumigil. So, sa loob ng isang taon, marami na silang sinirang buhay. Marami na silang sinirang pamilya. Marami nang nasawing inosente dahil sa pagbebenta nila ng illegal na droga. Siyempre, marami na naaning dyan eh. Ilan na yung mga pinatay ng mga yan? Ilan na yung pinirwisyo ng mga yan? Pero dahil nasawi yan, dahil sa war on drugs si Pangulong Duterte, kasalanan ni Pangulong Duterte. Hindi ba pwedeng chinugi yan ng mga pulis sa utos ng mga drug lord dahil pwede silang maituro ng mga yan? At ang isa pang tanong dito, nung tinanong ni Senator Bato de la Rosa itong kaanak kung nakapagsampa ng kaso, hindi daw po dahil sa takot daw po. Isipin nyo, nandiyan ka, nagreklamo ka dyan, hinahanap mo yung hustisya, pero hindi kayo nagsampa ng kaso. May tumutulong sa inyo na mga human rights advocates kuno, pero hindi kayo tinulungang magsampa ng kaso. Tandaan nyo, yung mga human rights advocates na yan, yung iba dyan abogado. Yung iba dyan may kilalang mga abogado. Pero bakit hindi sila in-encourage magsampa ng kaso para mapanagot yung mga dapat managot? Especially yung pulis na sinasabi niyang kumuha sa asawa niya na hindi na nakabalik. Diba? Saka kayo magreklamo sa ICC kung yung sinampan yung kaso, walang nangyari. Sinabi pa nga rito ni General Bato ni Senator Bato de la Rosa, hinahabol din nila yung mga ninja cops para mapanagot niya, mapakulong niya. Kaya nga yung ibang ninja cops na natitrace nila, pero wala silang makuwang sapat na ebidensya dahil nga sa gaya ng ginagawa nila rito, hindi sila nagsasampa ng kaso pero identified na nila General Bato kung sino yung mga ninja cops, itinatapon nila sa Mindanao para magtino doon, at least kung hindi man mapanagot dahil nga kakulangan ng ebidensya. Real talk naman talaga, di ba? Kung walang ebidensya kang makukuha para masampahan ng kaso itong mga to, at least doon man lang maparusahan mo kahit papaano. Baka sakaling doon magtino, or kung di man magtino, ituloy nila yung kanilang maling gawain, yung mga taga Mindanao na yung bahala. Di ba? Kumbaga dito, pinakikita na lang nila Senator Bato, nila Pangulong Duterte, yung kung ano yung lingwahe ninyo, ibabalik namin sa inyo. Kung hindi namin kayo makuha sa legal, doon tayo sa, hindi man sabi nating illegal, pero at least, kahit papaano, may laban-laban para makakuha ng hustisya yung mga kagaya nito na hindi nagsasampa ng kaso. Para at least man lang, 'di ba? Naiganti kayo na hindi niyo man lang, parang naiganti na kayo ni Pangulong Duterte na hindi niyo nalalaman. Dahil chinugi na yung mga pulis na tsumugi sa asawa mo dahil dinala doon sa Mindanao. Pero dahil nga hindi kayo nagsampa ng kaso, so hindi naman alam na rin nila General Bato kung sino tong mga pulis na sinasabi niya.
So wala silang ideya kung paano nila 'to itatapon sa Mindanao. So sabi nga rito ni General Bato, lagi ko sinasabi, propaganda lang lahat ng ginagawa nila. Kasi kung talagang you are seeking for justice, ba't di kayo nagsampa ng kaso? Yun lang naman yung hinihingi nila Pangulong Duterte, magsampa kayo ng kaso para matapos na once and for all. Yun lang naman yun.